Yo, good morning. Episode 5, let's go. Napindot ko pa yung ano. Anyway, so nandito na tayo sa Oval. Nasanay na tayo ng nakasasakyan. Hindi ko rin alam kung bakit. Dapat naglalakad lang tayo, pero I think okay lang din naman to, no? Kasi nagsimula ng umulan. Actually, basa pa nga yung sahig. Makita sa inyo. Kita nyo ba? Hindi, tapos naman na tayo. Baba na tayo dito sa sasakyan. Mahirap naman maulanan. Diba? Anyway, tara. Simula na ng araw natin. Wala na tong kat-kat. Itong kat-kat. Ready na to agad. Tara. Okay. Yun. Pwede ba natin itong yan? Yun. Okay, so nasa na ako? Ngayong araw, pag-uusapan natin is gaano ka-importante ang consistency, no? So, gaano ba ka-importante yung consistency? Alam naman natin lahat kung ano yun eh. 'Di ba? Alam naman natin lahat kung gaano ka-importante yun siya, kung paano din natin siya aalagaan. So, kung mapapansin nyo, yung atake na nga natin dun sa ginagawa natin sa building good habits natin, no? Parang kumbaga yun naman yung essence na itong lahat eh, na itong ginagawa ko is reset. Dinodocument ko yung sarili ko na i-reset. Paano bumalik sa reset, paano bumalik sa nasirang ikaw, 'di ba? Hindi ka naman talaga nasira eh, aware ka lang na parang oops, di okay itong mga pinagagagawa ko hindi ayos to 'di ba? So mare-reset ka, hindi ka na natutulog ng ayos, hindi mo naman kailangan ng ano eh, ano ba yun, 'di ba? Parang uso yan sa nawala, sorry, 'di ba? Parang uso yan sa basa diba? Basa. Tuloy tayo. Lakad lang. Ang tawag dito, hindi mo kailangan ng New Year. Hindi mo kailangan maghintay ng isang buong taon. Diba? Kunwari, February, January siya mo, New Year, New Me. Tapos pagdating ng pangalan na ito, pagdating ng March, nasira na yung sistema mo. No, March pa lang yun so meron ka pang April, May, June, July, August, September, October, November, December. Hindi, January na lang ako magbabalik ng sistema ko. Patay tayo dyan, diba? Uy, fuck. Yun, so yun lang, yun yung napansin ko. Pwede mo siyang ibalik, hindi mo kailangan magantay ng yung iba kasi minsan parang nakakatulog talaga ng matagal. Ano yung nakakatulog? Yung parang reels nga yung pinag-usapan natin nakaraan, diba? Yung para siyang reels na hindi mo napapansin, isang oras ka na palang nagsusunog ng oras sa reels, diba? Pero hindi ko naman sinasabing pangit din okay, clarify lang natin yan. Hindi ko sinasabing masama manood ng reels o mag-ubos ng oras dyan. Basta make sure mo na yung sinusunog mo pwedeng ikaganda mo, di ba? In the future, yung kino-consume mo siguro nasa isang niche ka lang, nasa isang ka lang. Kunwari yun, self improvement, lahat ng reels mo puro self improvement, okay yun, di ba? Ayos yun, sunugin mo dyan kasi eventually gagalaw ka di ba? Kahit ano dyan, kahit anong something na mataturn mo, hindi lang naman yung ganun. Syempre obvious na yun kumbaga common sense, nanonood ka ng self improvement, inubos mo yung oras mo tapos di ka nag-i-improve, aray ko, diba? Para ka naman tanga nun. So ano pa ba yung iba? Kunwari lang Dota, computer games, sa madaling salita, computer games. Ano pa bang mga siguro hindi madaling unawain? Ano ba? Yun, kunwari lang, yun na lang, computer games, no? Mobile Legends, o kung ano man. Kung yan, wala ka naman plano maging pro, kumbaga yung galaw mo, hindi mo balak maging pro, sayang naman, diba?
Kumbaga dapat yung sinusunog mong oras yung makakatulong talaga sa'yo. Diba? Kasi pag ganun, sinasabi mong, or parang tayo din yung old generation, puro ka na lang cellphone. Puro ka na lang cellphone. Puro ka na lang computer. Diba? Ay yung puro computer, pucha, nagko-compete talaga sa esports dahil nga kaka-computer ko nagkaganto eh. Diba? Kaya kaka-cellphone ko nga eh. Kunyari mga teenager ngayon, no? Cellphone lang cellphone. Nakala ng mga magulang, cellphone lang sila ng cellphone. Yung pala, yun na sila ngayon kung ba't, ano ba, parang naging yun na sila, kaya naging successful sila dahil dun sa cellphone nila ng cellphone. Ako masasabi ko naman sa akin, siguro kaya naging ganto din ako kasi cellphone din ako ng cellphone. Diba? Cellphone ako ng cellphone dati. Na pinapanood ko sila Kong TV, sila Will Dasovich. Kaya na-incorporate ko rin siya. Diba? O ano pa ba? Ang tawag dito. Meron pa isa eh. Wala tuloy ako Basta yun, cellphone ka, make sure na meron kang something na mapapala dyan. Kung ano man yan, ikaw na bahala dyan kung anong mapapala mo dyan. Ano pa? Ito, siguro, kaya nahilig ako mag-vlog, diba? Kasi ngayon yung pinapanood ko, so inaksyonan ko lang siya. Ganun. Kaya siguro yun na yung palagsasabihin ko. Kaya siguro tumigil din talaga ako ng basketball. Kasi yung basketball, dumating ako sa time na talagang sobrang addict ko talaga sa basketball. To the point na parang, man, buhay ko to. Malayo mararating ko dito sa mga, kunyari, interbarangay, ganyan. Pero naisip ko lang, kapag magko-compete na ako on a certain level, na parang putya, mga 6'5 na yung kalaro mo. Yung mga ganong level, na parang, mga 6'5, pero parang sabihin mo na lang, may mga kunyari na lang ganun, no? Para lang magets nyo na. Minsan kasi by genetics na yun eh. Di ba? Medyo unfair yung larong yun eh. Kung gusto mo talagang maging, siguro may ugali ako na gusto ko maging magaling o may sinabi talaga ako doon. Hindi yung parang ito lang, mga ka-work ko lang, ganun. Maganda siguro yung atake ko sa basketball. Kung yung pagmamahal ko sa kanya. Ano lang, nasa level lang na gusto kong pawisan, gets nyo? So again, hindi ko sinasabing matatalino naman kayo. Hindi ko sinasabing masama mag-basketball. Dahil wala kang papala dyan, walang pera dyan. Pero ako kasi yun. Gusto ko, may mapapala ako out of it. Diba? Hindi ko sinasabing kailangan pumera ka dyan. Parang ito, itong vlog, hindi naman alam ko namang sa ngayon, wala naman talagang tira itong ginagawa. Ay gusto ko lang siya gawin. Kasi una, the more na sinasabi ko, yung mga self-improvement na ginagawa ko sa sarili ko. Una, anong napapala ko dito kung hindi man pera? Pucha, number 1, sinasabi ko sa araw-araw. Kumbaga, mukha lang tinuturuan ko kayo, no? Kasi kayo kausap ko. Or kayo yung kausap ko. Sinashare ko sa inyo. Pero hindi lang yun. Dahil sinasabi ko siya ng sinasabi, ito. 'Di ba? Dinodocument ko yung sarili ko. So, una mapapala ko siguro, pag sinasabi ko, ginagawa ko na rin siya. 'Di ba? Ginagawa ko na siya. Maliban doon, mababalikan ko to kapag ang tawag dito. Parang hindi ko na ginagawa yung mga sinabi ko. Para mapapahiya ako sa internet 'Di ba? Pangatlo, pwede ito makita ng anak ko, 'di ba? Paglaki niya. Ito pala yung blueprint paano mag-improve pag nawawala ako. Paano ma-reset. 'Di ba? Ano pa? Naglet. Next naman natin, wala ako kasi nagpipicturan sila sa likod eh. Nahiya ako magsalita eh. Ayun na. Ano pa bang mapapala ako dito dahil ginagawa ko to? Diba? Ano pa mapapala ako? Wala. Yun lang talaga basically yun. Well, may potential siya in the future kung i-goal ko talaga siya. Like, siguro ayusin ko lahat-lahat. Pwede siguro yun. Pero hindi ko kasi siya primary eh. Alam mo yun, hindi ko siya primary na parang gagawin ko to para dyan. Hindi, wala namang assurance yun eh. Diba? Okay na yun.
Okay na yun na ginagawa natin siya. Gagawin lang natin siya. As long as siguro hindi naman 10 videos yung in-upload ko tas zero yung nanonood, aray ko. Diba? Again, di dahil may kailangan manood. Pero parang kawawa ka naman. Parang i-private mo na lang, no? Anyway, ayun. Hindi ko alam kung gaano lilipas tong video na to. Yun, ano na kaya ang improvement natin sa loob ng kahit nga 1 taon lang, 2 taon eh. So papanoorin ko ulit to sa YouTube. Uy, ano nang itsura ko in 1 year, 2 years. 'Di ba? May nagbago ba? 'Di ba? Naingatan ko ba yung sarili ko? Hindi naman kailangan maging ano ba 'yun? Sino ba 'yun? Sila Jake, mga Jake Cuenca, hindi mo kailangan maging ganun. Pero at least hindi yung masama. Yung parang ano ba 'yan, mukha ng mo 'yun, laki-laki ng tiyan mo, laki ng mukha mo. 'Di ba? Ewan ko, sa akin kasi wala akong problema sa kanila kung ganun sila, bahala sila sa buhay nila. Pero ako, kumbaga ano siya eh, parang respeto mo siya sa katawan mo eh. Hindi ka naman hindi ka naman na mabubuhay ulit pagtapos mo dito eh. 'Di ba? Isang beses ka na lang mabubuhay eh. 'Di ba pwedeng makuha mo na yung best mo? Yun na nga lang yung pinaka-kontrolado mo eh. 'Di ba? Yun na lang yung pinaka-kontrolado mo kung iisipin mo. Katawan mo. 'Di ba? Hindi mo kontrolado na agaran to agaran. Kumbaga hindi siya nagre-require ng pera. Gets nyo? Pampapayat lang to hindi to hindi to pampalaki ng katawan. Siyempre pag papalaki ka ng katawan na bodybuilding, medyo kailangan mo dyan ng nutrition. Actually hindi rin, lalaki ka din kahit walang nutrition eh. Lalaki ka din or gaganda yung katawan mo, 'di ba? Pero yung pampapayat, wala talagang wala eh. Wala siyang, hindi ko siya nakikita ng kahit na anong kailangan mo eh. 'Di ba? Wala, maglalakad ka lang. Kakain ka lang ng tama. 'Di ba? Parang yun na yung pinaka-essential na kailangan mo lang gawin. Wala namang ibang addition. Siguro additional, depende na sa yun. Gusto mo uminom ng mga ganito, ganyan. Gusto mo sobrang tama yung pagkain mo. 'Di ba? Yun. Okay, so balik na tayo sa topic din natin ngayong araw is ito na lang pala yung oras natin Hindi, nandun pa ako sa sakyan eh. 12 minutes na to eh. Sabi nating 12, nagsapatos lang naman ako. Pagpalagay natin 8 minutes pa lang. Okay, so balik tayo. So gaano ka-importante yung consistency? Yun na nga yung nagagawa natin ngayon. 'Di ba? Inatake natin yung galaw natin sa paraan na hindi tayo bugbog. So, doon pa lang ang sarap niya gawin. 'Di ba? Ang sarap niya na gawin. Hindi na siya nakakatamad. Kasi ang ganda ng atake mo eh. 'Di ba? So, ganun ka-importante yung consistency. Pero bago mo abutin yung consistency na yan, dun sa last episode na pinag-usapan natin, gaano din ka-importante yung baby steps compare sa aggressive na approach. 'Di ba? Yun siguro yung nag-work sa akin dahil syempre yun naman yung i-share ko sa inyo. Hindi ko sinasabing tama ako. 'Di ba? Pero siguro ito yung wala ka namang hinahabol na oras. Hindi ka naman nagmamadali. Dapat ganun. Kasi minsan 'di ba yung mga tao or tayo no. Ay, kailangan ganito na agad para in 1 month ito na yung change ko, ito na yung timbang ko, in 2 months ito na ako. Kung ganun ka mag-isip, kailangan aggressive yung approach mo. Kung nagmamadali ka. Pero again, kailangan yung consistency mo, i-check mo. Kung di ka na-burnout dyan, 'di ba? Or sakto lang naman, kunwari 3 times a week ka lang, yun yung kaya mo eh. Siguro dapat talaga hard yung approach mo nun. Kasi parang tanginang yun. 7 days a week, 3 days ka lang gumagalaw talaga ng walking or buhat. Siguro okay lang yun. Ako kasi, itong ginagawa lang ng normal na tao. Kumakain ng adobo, ng gulay, alam mo yun, ng normal talaga na kumakain ng isda na Pilipino, no? Kanin, isda, itlog,
ganun, normal na Pinoy, di ba? Yun yung pinaka baseline. Tapos araw-araw naglalakad. Ano naman special dito sa ginagawa ko, ang isipin nyo, di ba? Kung sinusundan nyo to, ano bang special na nakikita nyo? So kung napanood nyo lahat, may special ba? Sa ngayon wala pa, kasi nga binabalik lang natin maging normal muna. Yun lang naman yung ginagawa natin eh. Binabalik ko lang yung sarili ko maging normal. Kasi nga abnormal na yung ginagawa ko. Kumbaga, oops, rehab check. Diba? Kasi kaya mabilis yung pag-angat ng timbang at nakikita mo, may nagbabago sa katawan ko, parang lumalaki yung lower body ko. Kasi may sablay kang ginagawa. Diba? So ngayon, hindi naman talaga to sobrang workout na iniisip nyo, no? Baseline na ginagawa lang to ng normal na tao. So ngayon, parang ganito kayo. Kunyari, pumapasok kayo ng trabaho, maglalakad kayo nakasasakyan kayo. Nakasakyan kayo, di ba? Pagbaba nyo, nasa parking kayo. Lalakad kayo, akit kayo, elevator, lakad kayo, opisina nyo, pa-desk nyo, punta kayo ng kantin. Di ba? Ganun. O kaya may mga meeting kayo, park kayo sa BGC, lakad kayo papunta meeting yan. So normal na ginagawa nyo. Ako naman hindi ko siya nagagawa. No? So ngayon, ang galing lang kasi parang nagisimula tayo sa pinaka normal. Nagisimula tayo sa pinaka normal. Nagisimula tayo sa pinaka basic na pwede. No? Tapos makikita nyo rin dito na kapag uy, umiikot. Kapag normal na tayo, edi normal na tayo. Ginagawa na natin to. Siguro ang target ko dito 2 weeks. 2 weeks lang siguro. Pero hindi ko na siguro alam kung iba-vlog ko pa yon. Baka ibang, hindi na umiikot sa gantong usapin. No? So, ito yung unang part ng consistency natin. I-consistent lang natin ng ganito. 2 weeks lang. Yun lang yung program nating maglakad at bumalik sa pagiging normal na tao. Tapos, tigilan lang muna yung mga i-deprive ko muna yung sarili ko sa mga pagkain na masyado kong inabuso nang hindi ko naman deserve, diba? Kasi hindi naman talaga masama yung mga fast food na yun kung once a week lang siguro, diba? Pero kung 5 times a week, 6 times a week, parang fuck, masama yan, men. Masama yan. Kung di mo alam at walang nagsabi sa'yo, masama yan, diba? Masama din yan. So anyway, ganun importante yung consistency. Kumbaga, yun yung sasabi kung tatagal ka ba talaga sa ginagawa mo o sinisimulan mo. 'Di ba? Kaya importante yung approach mo. Basican mo lang muna. 'Di ba? Ako na-excite ako na ipakita sa inyo. Susunod, magti-trip naman tayo ng iba. Pwedeng tumatakbo na tayo. Sa iba na tayo tumatakbo. 'Di ba? Susunod na 'yan lahat. Malalaman niyo 'yan. Mga gusto ko pang gawin, boxing. Yan. Boxing. So ako matuto mag-boxing. Parang ang astig kasi. Sa boxing kasi, hindi ka lalakas kapag hindi ka disiplinado Kunyari, hindi ka nagja-jogging, hindi lalakas yung binti mo. Masuntok-suntok ka lang, bibigay ka agad. Diba? Ewan ko, parang gusto ko siyang bisyuhin. Diba? Parang yun talaga yung sport na gusto ko Yun talaga yung gusto ko. So, parang naalala ko, nanonood pa ako lagi ng mga Pacquiao na laban. YouTube. Bucho, naalala ko isang buong gabi. So parang yun nga, intimidated kang mag ganun kasi parang wala akong alam. Di tulad ngayon na parang wala akong pake. Wala akong pake, basta alam ko may gloves ako sa bahay. Meron kasi akong gloves sa bahay, meron si Julia dati. Isang pares yun Kumbaga, kunyari, para sa akin tsaka sa sparring, meron hand wraps, so kompleto naman. So ano pang dahilan? Diba? Sabihin, pwede ako magsimula. Ilang minutes na tayo? 19 minutes na to 20 minutes na tong
video. So nakaka 10 minutes pa lang ako. Tama ba? Hindi, mga 17 minutes. So yun, ano pa? Ayos ba? Ayos ba? Okay din dito, no? Kayo ba? Meron kasi dito, pwede kang maglakad sa highway dito ng subdivision. Ano yung parang, ano ba? Highway ba tawag dun? Parang main road ng subdivision. Pwede ka namang maglakad sa ganun. Pero, mausok. Alam mo yun? Mausok siya. Maalikabok pala, maalikabok. Diba? Pag may mga dumaang sakyan, syempre yung ano sa sahig, gumaangat eh. Sabi na okay lang naman yun, hindi naman tayo ganun kaarte. Pero kung merong ganito, diba? Bakit hindi na lang dito? Pero kasi pag doon, minsan mas malayo nararating ko eh. Tsaka wala kang choice. Nung ginagawa ko yun, simula bahay namin hanggang dulo ng or gate ng subdivision namin, tapos iikutin ko pabalik. Kasi merong isa pang daan eh. So ang kagandahan doon, wala kang choice kundi tapusin. Or ito kasi pag umikot-ikot ka dito, parang imbis na 8 ikot ka, ay natamad na ako, 5 ikot na lang, okay na yan. May choice ka eh. Doon wala kang choice kasi parang papunta doon 35 minutes eh. Pag nilakad mo hanggang pinakaharap na gate, mga 35 minutes. So pabalik 35 minutes ulit. Doon siguro magagawa mo siya kung di ako nagkakamali yung nade-detect lang. Hindi naman yata kasi sobrang accurate tong itong steps na fitness na app eh. 'Di ba? Kasi kailangan na alog siya eh. 'Di ba? So alam ko pag nilalakad ko hanggang doon, masarap lang talaga siya sa feeling kasi nakaka 15k steps or 14. So pagpalagay natin 13 to 15, yun yung kaya niya ma-detect. So isang ikot mo doon 13 to 15k steps. So ang sarap talaga sa feeling kasi laspag ka talaga, 'di ba? Dito naman siguro kaya mo ditong makaikot ng mga 8,000 steps sa isang oras dito. Ewan ko, hindi ko alam kung sa signal ba yun o sa phone. Hindi talaga accurate eh. Hindi accurate yung yung kuha ng fitness app eh. So yun. Okay pa ba kayo dyan? Tanga na, may sumusubaybay ba dito ng ganito katagal? Hindi, okay lang yan. Ipi-play ko to kapag kapag nawawala ako sa direksyon. 'Di ba? Paano nga ulit yung ano nga ulit yung mga bad habits ko? 'Di ba? 'Yun. Paano nga ulit yung ganito? 'Di ba? Balikan ko siya. 'Di ba? Dito nag-e-enjoy ako sa mga ganito eh. Alam niyo pag ganito, 'di ba, iniisip mo nakakatamad mag-gym, nakakatamad mag-walking, wala akong kasama. Nakakatamad mag-jogging, wala akong kasama. Ngayon hindi ko na siya nararamdaman. I mean, nakikinig ako ng mga podcast kapag kunyari hindi pa ako naggaganto-ganto, no, yung hindi ko pa sinushoot talaga yung mga ginagawa ko. Parang makikinig ako. Pero pag silence lang, minsan maisip mo eh, ay wala naman akong kasama, wala akong kausap. Yung kasi yun, feeling ko yun yung root eh. Pag gusto mo ng kasama, basically gusto mo lang talaga ng kausap, gusto mo na aliw ka. Kung mayroon kang ganito, gets mo? Kung mayroon ganito ngayon, ito parang excited akong gawin to kasi magbablog na naman ako. Kumbaga parang kasama ko pa rin naman kayo. 'Di ba? So, I think ito yung tungkol sa consistency, no. Siguro dahil medyo maikli pa lang naman to. Parang naiklian ako sa 20 minutes, gawin natin parang podcast talaga, no. Siguro sa masasabi ko lang, no, pagdating sa consistency na gaano siya ka-importante. Kasi pinag-usapan natin more on puro dito lang eh.
sa physical physical, pwede ba tong i-active track? Sorry, wait lang. Yun. Okay. So, yun. Sumasakto na siya. Sumusunod Okay. Sumusunod na siya. So, gaano ka-importante yung consistency pagdating naman sa workout tayo, 'di ba? Tsaka self-discipline. Sa financial, gaano namang ka-importante 'yon. So, importante yung consistency naman pagdating sa tunay na buhay, sa gusto mong marating, So, kunwari, nagtatrabaho ka, o kahit ano pa yan, nagnenegosyo ka, o ano, importante siya, kasi dapat lagi siya nasa isip mo. Kaya siya nagiging anong pangalan na ito? Kaya siya nagiging, nasa dulo ng dila ako. English yun hindi ko naman maitagalog. Nawala. Choke na ako. Ang haba na kasi nito, tas ang aga-aga pa. Basta ganito na lang. Importante yung consistency sa ginagawa mo. Kasi ganito siya Pag sinabi mong consistency sa negosyo na lang, sa akin na lang muna, ikumpara nyo na lang sa'yo para hindi ako nalilito. Sa akin, gaano ka-importante yung consistency? So, for example, ganito. Nakuha mo yung gusto mo, kaya ka tumodo. No? So, tumodo ka sa ginagawa mo. Nag 100% ka. Nag 100% ka sa ginagawa mo. Kasi, may gusto kang bilhin. Tumodo ka sa ginagawa mo. Tumodo ka sa work. Nag-overtime ka. Kasi magpapadala ako sa kamag-anak ko. Para may sobra akong pampadala. Para makapagbigay ako. Bibili ako ng sasakyan. Bibili ako ng camera. Okay? So, yung consistency mo, nakabase ka kapag meron kang goal or meron kang specific na goal. Iba kasi yung goal lang. Lahat naman tayo may goal, diba? Pero, nakatodo ka. Yung consistency mo, nakabase kasi meron kang goal. Ngayon, mali yun. Okay? Tatanungin kita, for the last 3 months, ba't ka tumodo sa work? Ba't ka tumodo sa negosyo mo? Tumodo kasi ako kasi ganito. Tumodo kasi ako kasi ganito. May mga dahilan tayo may mga reason Pero dapat wala. Gets mo? Dapat yung default mo 100 na agad. Halinaw? Dapat yung default mong galaw, yung default mo pa lang 100% na agad. Dapat ganun yung consistency mo, 100 ka na agad. Wala kang ibang rason. Yun yung nasabi kong sigurong sikreto ko. Bakit? Ang hirap kasi, siguro papakita ko na lang sa inyo. Hindi ko kasi hindi ko na i-vlog ba or hindi talaga ako, siguro starting ngayon, mas may papakita ko na galing ako sa sobrang, yun nga yung inaano ko minsan sana pala nung hindi pa ganun kasarap yung buhay ko. Hindi naman yung sarap na para sa akin kasi kumbaga masarap na to Gets nyo? Ganun ako ka-grateful Para sa akin masarap na to. Pero ang pinupunto ko, sana na-videohan ko lang din nung di pa ganun pala kasarap. Sana mas madami pala akong video nung di pa ganun kasarap. Ba't kasi nagantay pa ako na, dapat may camera na ako. May cellphone naman ako Sana pala na-document ko siya dati pa lahat. Para ang sarap niyang balikan. Ang sarap balikan na, dati ito, pa-tricycle ako, nagmamotor ako. Mas maganda pala na videohan ko yung lahat dati. Para babalikan ko siya. So yun yung importante sa pagdo-document. At hindi mo sinisimulan yung vlog kasi gusto ko ganito, ganyan. Hindi, masarap makita kung saan ka talaga. So ngayon, ako naman, hindi naman ako
Hindi ko sinasabing like ano bang mga level ng ano. Basta yung tipo may sports car ka, meron kang family van or parang kunyari Alphard, Land Cruiser, hindi ganun eh. Hindi yun yung definition ko ng masarap eh. Ang definition ko ng masarap, yung tipong kahit papano, no, komportable yung higaan mo. Pag summer, hindi mo kailangan isipin na ay magpatay tayo ng aircon kasi kailangan ko magtipid. Hindi, kung gusto mong airconan yung buong bahay, buong summer, walang problema, 24/7. Nasa punto na ganun eh. Masarap na yun nga. Para sa akin, masarap yun. Diba? Ano pa? Komportable yung kama ko. Sobrang komportable yung bedroom na yun. Komportable yung bahay na tinitira namin. Nagagawa ko yung gusto ko. Siguro, nasa point ako ngayon na parang, kunwari gusto ko, ngayon, sinasabi ko yung ngayon. Kunyari, gusto kong mag-Japan ngayon mismo. No, hindi ko alam kung hanggang kailan to, na ako ganito komportable. Pero nga, gusto kong mag-Japan tomorrow. Kaya ko eh. Kahit, mag 10 days ako Japan ngayon, kaya. 'Di ba? Gusto kong mag-Boracay isang buwan. Kaya. Alam mo yon, parang masasabi ko na yun, masarap yung buhay. Yun yung komportable ba? Komportable. Hindi ako yung mga hindi ko primary yung kailangan ko ng madaming views para kailangan sumikat ako para makuha ko to. Maganto. Hindi. Kumbaga sa point ko ngayon, sa hustle ko, kaya niyang ibigay yung komportableng buhay. Pero hindi ko rin naman ginagawa yun. Kasi may tinatawag tayong consistency ba? Diba? Consistency. Kumbaga lahat ng action ko ngayon is kung ano ako for the last 6 years sa ginagawa ko tong hustle ko is yun yung buhay ko ngayon. So basically ganito ko lang din siya iniisip. Ay, ba't ba umiikot? Ganito ko lang din siya iniisip. Wait lang, paano ba to? Ayun, ganito ko lang din siya tinitignan. Yung buhay mo, i-define ka niya kung ano yung ginagawa mo ngayon. So, kung anong ginagawa mo ngayon, in the next 5 years, ayun ka. Kung namamasukan ka dyan sa trabaho mo at di mo iniiwan, or hindi mo kailangan iiwan na. Kung hindi mo dadagdagan yan, most probably, in the next 5 years, yun pa rin yun. Kung meron man, small changes, no? Small, siguro pwedeng malaki na sa'yo yun, diba? Depende. Pero ang punto is, tingin mo ba nag-a-align yung mga pangarap mo talaga sa ginagawa mo ngayon? Kunyari, papasok ka ng office after nun, meron kayong inuman, diba? May inuman kayo every Friday, ganun, every ganyan, ganun. So, anong kasi na-expect mo in the next 5 years? Meron ka ng sasakyan. I mean, nakakagawa ka na ng mga bagay na parang sa loob ng isang taon makaka-travel ka ng 10 beses sa mga premium countries, first world countries, di ba? So, para tumugma yung expectation mo sa reality, kailangan mong gawin talaga yung dapat mong gawin. Kailangan mong simulan yung dapat mong simulan, di ba? So, babagsak lang siya sa parang ganito eh. Paano ako maging consistent ako sa 5 years na nagaganto? Di yun ako nun, di ba? Ngayon, kung consistent ka din na kumain at hindi mag-workout, consistent kang hindi mag-workout, consistent kang hindi gumala, consistent kang kumain ng mga unhealthy foods, matatamis, consistent ka dun sa lahat ng yun. So, ano mangyayari? Di ba? Kaya nga dun sa episode 2, gusto ko yung title nun eh. Title nun parang day 1 or 1 day. So ako, yun yung day 1 ko na magsimula ulit. 'Di ba? When we talk about consistency naman, hindi ko rin naman sinasabing ako personally, hindi ko sinasabing magagawa ko to 300 ilang days ba sa loob ng isang araw. Hindi ko pa rin alam.
sa tanda kong to. Hindi ko sinasabing hindi ako sasablay. Okay? Kaya nga ako merong ganito eh. Para ipaalala sa sarili ko na meron akong video na nag-talk about ako ng consistency, nag-talk about ako ng self-improvement. Tapos ako hindi ko ini-improve yung sarili ko. 'Di ba parang ang baduy? 'Di ba parang ang corny mo naman nun? 'Di ba? So, yun lang yung akin doon. Parang pwede kang or mangyayari talaga yun, nagkasakit ka or may personal problem, dadaan ka talaga doon, diba? Dadaan ka talaga doon, pero wala eh, tutuloy mo lang talaga yun. Yun lang importante doon, tutuloy mo lang, tapos ipagpag mo lang, ang nagiging masama lang kasi yung kapag kunwari may sinasabi nila na dadaanan mo lang yan, huwag mo tambayan, diba? So, kapag tinamad ka, dadaanan mo lang yung phase na yan. So, pwede ka naman talagang tamarin. Valid yun. Okay, valid yun. Kasi parang, tayo na, hindi ko alam. Siguro kung merong pwedeng tao na magsabi sa akin na hindi daw siya tinatamad, siguro si Pacquiao. Tayo nang yan, maniniwala ako dun na hindi siya tinatamad. Naniniwala ako dun. 8 world champion yun eh. 8 division. Diba, parang ay hindi sinabi tinatamad siya, puta maniniwala ako. Pero kunyari yung isang tao sabihin hindi siya tinatamad, tapos hindi naman siya hindi naman siya nagta-translate Di ako maniniwala, syempre. 'Di ba? So ganoon din kaimportante ang pagiging judger sa buhay na to. 'Di ba? Makikinig ka din kung sino yung gusto mong pakinggan, 'di ba? Papakinggan mo din sila. Kung feeling mo nasa punto sila ng buhay, or actually hindi nga sa resulta eh. Kunyari meron ka nakitang runner or mataba, meron ka nakitang mataba. So yun na lang example kasi nandito tayo sa Oval eh. Naglalakad siya araw-araw. Okay? Kasabay ko. Kunyari lang, araw-araw ako nandito. Tapos, araw-araw din siya nandito. Gets mo? Tapos, napapansin mo na yun for the last 6 months. So, yung respeto, parang pag may sinasabi siya sa'yo, maniniwala ka na. Diba kanya sinabi niya, ito na yung kinakain ko, ito na yung ginagawa ko, ito na yung mindset ko, kasi ganito, ganyan. Maniniwala ka na. Kasi nakikita mo na eh. Gets niya yung point? Hindi porket may resibo ka na, nasa'yo na yung ganun-ganun, di ba? Hindi ka na maniniwala. Paano ba? Hindi porket, kunyari, 6-pack abs ka, maganda ng katawan, doon ka lang maniniwala. Maniniwala ka doon sa mga taong andun. Gets mo? Like for example, nagsalita ako ng kung ano-ano. Tapos hindi ako pinakinggan nung kaibigan ko na ano ba? Kunyari meron akong kaibigan na nagtanong, tama ba? Nagtanong, tapos di siya naniwala. Parang tanga naman siya, no? Paano ba? Ang hirap naman i-explain. Basta, makinig ka sa mga taong feeling mo valid sila. So, ibig sabihin, kaya hindi sila nakikinig sa'yo, kasi baka hindi ka valid. No? Baka parang tingin nila, parang, wala ka sa pwesto dyan eh. Diba? Wala ka sa pwesto dyan para turuan ako eh. Ganon siguro. So, minsan kailangan mo talaga ng social proof. No? Dapat yung positioning mo, kumbaga sa chess, ang positioning mo, dapat maganda rin yung position mo. Diba? Kumbaga parang, kunyari ikaw, tumanda ka ng, ano ba ako, 30 o mas matanda pa. Kunyari, tumanda ka ng 50 years old. No? Tumanda ka ng 50 years old, tapos tuturuan mo yung isang tao na ganito yan. Mas malupit pa nga ako sa'yo nung 30 ako eh. Mas malupit pa nga ako sa'yo nung 25 years old ako eh. Paano ako maniwala? Diba? So, maganda talaga. I mean, hindi yun in general Kunyari, ang tinuturo sa'yo na itong 50 years old na to paano pumera? Paano ko makikinig? Ikaw nga, wala ka pira. Okay? Gets mo? So, hindi yun basta-basta lang. Kailangan sobrang specific.
'Di ba? So sa madaling salita, kung magpapagawa ka ba ng bahay, makikinig ka ba sa barbero? Again, specific to. Kunyari magpapagawa ka ng bahay, anong materyales yung kailangan, ano yung ganto, ano yung ganyan, makikinig ka ba sa barbero? Hindi ko inaano yung mga barbero. Ang punto ko dito, kung hindi mo siya knowledge, hindi yun yung expertise mo. Kunyari, sinabi lang ng barbero, nagpagawa kami, ito, ano yung hollow blocks, ito yung ano, ito yung brand, ganto ganyan. Okay, hindi ko sinasabing hindi nila alam yung sinasabi nila. Pero ang punto, since mag-i-invest ka ng gastos, ng malaking gastos para magpatayo, malaking pera, pinag-ipunan mo, di ba dapat makinig ka dun sa expert? Para at least sure na okay yung resulta. Kumbaga kailangan maging cautious ka talaga. Kailangan maging cautious ka dun sa, ano pangalan na ito? Sa mga pinapakinggan mo. Di ba? So I hope you get the point. No? Sana malawak talaga kayo kasi sa mundo ng social media. Kaya ang hirap din. Pansin nyo, kunyari may mag-post. Ang pula ay mas maganda sa asul. Kahit na anong post yan. May rebat dyan eh. Gets mo? Kunyari, sinabi ng kunyari nag-post ako sa Facebook, no? Ang pinost ko, ano bang magandang example? Okay. Lahat ng wala akong respeto sa mga tamad na tao. Okay? Wala akong respeto sa mga tamad na tao. O kaya, hindi. Dapat hindi ka tumutulong sa mga Yan! Dapat hindi ka tumutulong sa mga kapamilya mo. Dapat hindi ka tumutulong sa mga kamag-anak mo. Okay? So, for example, yan. Yung meaning lang naman nung nag-post is ayaw mo tulungan yung mga taong tamad. Hindi nila deserve. Tapos yung iba naman, hindi ko sasabing tama yun yun lang yung parang example natin. So, sa point of perspective ng lahat ng tao, so kunyari merong 1,000 makakita ng post mo, o nag-viral ka, merong 1,000,000 na nakakita nung post mo. Lahat yun, may iba't ibang take doon. Depende sa pinagdadaanan nila, depende sa sitwasyon nila, depende sa paano nila tinitignan yun. Personal nilang buhay, paano sila lumaki, paano sila gumanyan. So, may nakabasa doon na mayaman, may nakabasa doon na mahirap, may nakabasa doon na katamtaman, no? So, ganun lang yun. Walang tatama sa social media. Lahat pwede maging tama. Di ba? Kaya lang naman nagkakaroon ng conflict. Kasi, kunyari may post tong isa. May post tong isa, tapos ito lang naman yung ibig sabihin niya. Tapos, kukontrahin na ng iba. Na parang, paano ba? Lahat kasi. Siguro dahil, hindi naman sa binubuhat ko yung bangko ko, no? Pero, siguro masasabi kong malawak din kasi ako. Alam mo yun? Naniniwala nga ako na Naniniwala ako na, kapag sa social media, sa social media merong mga balita na nakaka-trigger, may mga nakakaganto, nakakaganyan, na yung mga tao tipong magko-comment pa. Alam mo yun, magko-comment pa lang ng sobrang affected sila. Parang doon parang lamang ka na kapag di mo na pinansin yun Yes mo, parang buhay ako As long as hindi ka naman super affected, diba? Parang lamang ka na agad sa mga taong ganun dami-daming pwedeng pagtuunan ng pansin. Anyway, I think 44 minutes itong video na to. Ang haba na naman nito. Pero yun lang naman yung pinupunto ko. Kailangan magkaroon ka din ng sarili mong buhay, no? Hindi ko sasabing parang wag ka na mag-post. Hindi, mag-post ka, pero magkaroon ka ng sariling buhay. Wag mo, kung nasa mundo ka ng social media, kung ganun yung tingin nila na mabash ka, mag-viral ka dahil sa ganun, hayaan mo lang sila. Huwag mo nang papasukin sa'yo, diba? Although hindi ko pa natatry yun, no? Hindi ko pa natatry yun, kaya hindi natin masabi. Morning. Ayoko rin mag-talk ng
hindi ko pa nararanasan. Pero sa ibang part din yun. Then again, yun yung sinasabi ko na kahit anong sabihin mo dito. Kunyari ito, sa 45 minutes na nagsalita ako. Okay? Sa 45 minutes nagsalita ako, may mga sinabi ako na feeling ko, ito tama yon sa take ko. Dahil sa experience ko, parang ganito, ganyan. And iba rin yung possible na iba rin yung take mo. Isipin mo, ganyan ang kalawak na nauunawaan ko yun, di ba? So I hope ganun ka din kapag may nabasa ka sa Facebook. Ay baka ganun yung take niya. Ayaw mo siya. Di ba? Kasi minsan ang hirap eh. Kunyari merong sinabi isang tao, tapos ay hindi naman ganito yun. Kasi hindi ganun yung pagtingin mo. Iba yung, kumbaga iba yung lente niya, iba yung lente mo. Magkaiba kayo ng pagtingin. Di ba? So, ayun, ano mga napag-usapan natin? Pag-usapan natin yung consistency sa ginagawa mo. Gaano ka-importante yun? Yun yung magde-define kung ano ka talaga bukas at sa susunod na taon. Excuse. Ano pa? Napag-usapan din natin siya sa personal na buhay o pag-angat. Consistency, gaano ka-importante. Kung anong ginagawa mo ngayon, basically magiging ganyan lang din siya, magiging flat lang siya, no? Actually mahirap ngayon eh kung consistent ka lang, kunyari consistent ka lang mag-work pero hindi ka nagsisave. Syempre diyan papasok yung kailangan may funding ka for emergency purposes, di ba? So napaka-importante na lagi kang consistent sa ginagawa mo, pero sa magandang consistent. Kasi may mga consistent na consistent na wala lang, di ba? Hindi. So basically, consistent ka mag-improve. 'Yon. Dapat taon-taon hindi mo kalaban yung mga kalinya mo, hindi mo kalaban yung ka-work mo. May mga kanya-kanya kayong buhay, hindi mo kalaban yung ka-industriya mo. Kunyari ka-industriya ako sa linya ko ng damit. Hindi ko sila talaga ka-compete. Wala akong nakikitang ka-compete. Ang ka-compete mo kasi sarili mo lang talaga. Especially parang sinasabi nila, tatawa ako dati, naalala ko, share ko lang. Parang feeling ng, kunyari ito yung presyo ko. Kunyari ang presyo ko 500, no? 500 pesos. Kunyari ang presyo ko, ako 500 pesos. Yung paninda ko, no? Kunyari 500 pesos yung paninda ko. Tapos yung paninda nila 200. Tapos galit sila sa akin. Ano to thrift? Sa thrift. So ibig sabihin yung mga ukay, no? Mga ukay. Kunwari lang, yung ukay ko 500 pesos. Kasi nakuha ko siya, pagpalagay mo 450. Kunyari nakuha ko siya 450. Tapos 500 yung benta ko. Sa kanila naman, yung ukay nila 200 pesos. O sabi mo 250 para medyo mas 250 yung benta nila, akin 500. So parang 50% yung pinagkaiba. Nagagalit sila, bakit ang mahal mo? Bakit ganyan? Ano yun? Parang, uy, ano dyan? Huwag ka bumili dyan, mahal dyan. So kung iisipin mo na bigger picture, ito kung iisipin mo bakit ka magagalit sa taong hindi mo nga ka-compete? Kasi walang competition kung hindi kayo parehas. Gets nyo? Paano magkakaroon ng competition kung hindi kayo magka-level? Kumbaga, ay, hindi ko yan ka-compete, mas mura ako dyan eh. Hindi mo siya competition. Kumbaga, sa boxing, featherweight, tsaka heavyweight. No, kasi syempre by division, di mo naman pwede pagsuntukan si Bayani Agbayani at si Dagul, di ba? Magkaiba sila ng weight. Kumbaga mas malakas talaga, automatic, mas mabigat yung suntok ng isa kasi mas mabigat siya. Yung isa naman mas magaan. So kaya nga may division, depende sa timbang. So ganun lang din sa business. Hindi ko siya nakikita. Although syempre magka-compete kayo kasi mas mura siya, ganito ganyan. Para sa akin, competitor ko siya. Pero siya hindi niya ako kalaban. Gets mo? Kasi mas mura siya. So basically, ang punto ko lang naman dito, bakit ka magrereklamo sa taong mas okay ka? Kasi nagagalit sila kasi parang, bakit ang lakas yung magbenta?
500 siya. Ngayon, dumadating sa point na sumisingaw na una, inggit ka. 'Di ba? Inggit ka kasi bakit gano'n mas mahal siya pero nabebenta niya. Kasi mas magaling ba siya sa akin? Ngayon nga, ego na lang 'yun. Hindi nila tatanggapin 'yun, 'di ba? Kasi ay ba't gano'n? Parang sa 250 mas hirap pang galawan. No, sa 250 parang mas hirap pa silang galawan 'yun, mas mahirap pa silang ma-market. Bakit ito si 500 mas successful sa ginagawa niya? So, eventually, napansin ko lang na sa mundo ng ginagawa ko, hindi lahat ng may ring light, hindi lahat ng may paninda, hindi lahat ng, may paninda ka na, may cellphone ka, pang live, meron kang ring light. Hindi porket parehas kayo ng equipments is parehas na talaga kayo. Minsan magkakaroon talaga ng separation dyan kung sino yung mas nagre-research, sino mas nag-aaral. Kasi number one, ba't kang magagalit dun sa 500 pesos na paninda, 250 ka lang? Mas mura ka, dapat mas magaling ka. Or dapat mas may, mas ganito ka. Ngayon, number two, ba't ka magagalit? Hindi mo nga alam kung magkano ko nakuha yun. It just so happen na baka parehas yung naukay natin, pero yung sayo, naka-jackpot ka na, wow, panalo ka kasi mas mura yung supplier mo. Dito naman si 500, 450 niya nakuha, mas maliit nga lang yung profit niya. Mas maliit na lang yung profit niya. It's just that nasa tamang market siya. 'Di ba? Way back 2021, ngayon wala na. Wala na yung mga seller na yun. Kasi nga negative yung approach. Tapos iba yung pananaw nyo sa buhay. Kaya sobrang importante din talaga yun. Paano ka long game? Kailangan iba yung approach mo sa mga bagay-bagay. Or dapat di ka na lang negative. Or dapat di mo na nga sinisilip yung hardin ng ibang tao eh. Huwag mo na pansinin kung eto sila. Huwag na. Focus ka sa sarili mo. Siguro yun yung mga consistency na nagawa ko sa loob ng mag-aanim na taon sa pag-hustle ko. Yung parang hindi talaga ako mahilig pumansin. I mean, for example, may kaibigan ako nakalinya ko. More on positive ako pagdating sa pagsilip sa hardin niya. Uy, ang lupit mo naman. Parang ganun. Ang lupit mo naman, ito ka na. Ang galing mo ah. More on ganun. Hindi yung tulad ng iba na parang papansinin nila yung hardin mo na butang ganda ng hardin mo. Parang bakit ganyan? More on questionable, tsaka may inggit factor. Kasi minsan ang tao, hindi, parang inggit, hindi naman talaga sila inggit. Hindi nila alam na inggit sila. Kasi number one, if hindi ka inggit, hindi pa pwedeng maging masaya ka lang kung anong meron sila. 'Di ba? Ako ganoon ako eh, parang lahat ng wins ng mga kalinya ko na naging kaibigan ko, masaya ako lahat para sa kanila. Big or small wins, masaya ako palagi sa mga nila, mga na-acquire nila. Kahit nga hindi ko kalinya eh. Ganun talaga ako, genuine yun. Kapag kunyari, yung kaibigan ko umuusbong, genuine ako min. Kumbaga masasabi ko na tayo na patigasan na ng mukha to, no? Pero sa feeling ko, kunyari 10 kami magkakaibigan, no? Kunyari 10. Siguro may wins yung isang ganito. Ako yung pinaka-genuine na masaya. Ako talaga, kumbaga parang dadaling ko yun hanggang pagtulog ko. Kunyari, nalaman ko nabuntis ng tropa ko yung asawa niya. Kunyari, yun yung pinaka naisip ko lang na example, no? Nabuntis niya. Nag-announce sila. Parang dala ko yun hanggang pagtulog ko. Gets mo? Parang kagi, si ganito magkakaanak na. Parang ganun. Dala ko talaga siya hanggang pagtulog. Masaya, genuine ako na masaya para doon. O kaya yung tropa ko naman, ano pa bang isang example, parang yung business niya palupit ng palupit, yung income niya pa okay ng pa okay, yung buhay niya pa okay na okay. Ako dala ko yun hanggang pagtulog. Hindi ko kunyari magkakasama kami, nagkita kami sa bahay ng isang tropa, magkakasama, sinabi niya yun hanggang pag uwi ko, galing ni
Ganun ako eh. Hindi siya yung parang dumadaan lang sa tenga ko. Yan na naman, nagsabi na naman siya ng wins niya. Hindi. Meron akong ganung ugali na siguro dahil gusto ko kasama din yung mga winners, no? Or hindi man porket loser ka or ano, 'di ba? Kumbaga, or hindi man loser, yung wala ka lang wins. Kasi lahat naman ng tao may wins eh. Yung mag-quit ka ng Yossi, wins na 'yun. 'Di ba? Hindi kailangan sobrang yung ano na siya, consistent na siya sa workout niya. Wins na 'yun. Oh, nagbabago yung buhay niyo. Pumapayat na siya. Oh. Sarap, bit-bit ko talaga 'yun. Bit-bit ko lagi yung mga wins na mga malapit sa akin. Nakaka-proud gawin ako eh. Tsaka parang siguro dahil sa loob ng 6 na taon, dami ko na rin kasi talagang buhat bangko na naman, no? Dami ko na rin kasi talagang naipanalo. Ang dami kong na-experience na hindi na din siya normal para sa laking hood, no? Laking creek na bata. Dami ko na ring kaya baka yung iba sa inyo na oo yan. Parang wala pa akong nakikitang resibo dyaw wala pang sobra-sobra. Wala pa naman talaga kasi. Oo, nakapag-travel ako ng kung ano-anong bansa. Nag-i-stay ako doon ng 3 buwan, 4 na buwan. Oo, nag-i-stay ako ng 2 weeks sa Asian countries. Pero hindi pa parang hindi pa yun. Yun na yun. Ganun lang kababaw. Parang wala pa akong engranding kasal. Wala pa akong sariling bahay. Pero parang solved na ako eh. Hindi ko sasabing yun lang yung pangarap ko Pero I'm just being grateful and na ganun, no? Na parang ang dami ko na nagawa sa loob ng 6 na taon. Parang nag-self-check ako lagi. Yung mga nangyayari So ngayon, pag chine-check ko siya, sabi ko, para sampa kung mas madami pa ako maaabot. Tapos di naman okay yung personal kong sarili. Para sampa, 'di ba? Para sampa na sumasarap yung buhay ko, nagiging komportable ako. Pero hindi naman okay yung health ko. 'Di ba? Lalo ngayon, Julian, merong anak. Kailangan maging maayos para mas matagal mo siya makasama. Although hindi mo naman talaga kontrolado yun, naniniwala ako dun. Hindi porket nag-workout ka masasabi mo ng healthy ako, okay kinakain ko. Hindi mo pa rin masasabi talaga yun. Walang yun, walang definite dun, no? Alam ko ganun yun kahit nga magpa-check ka pa di ba? At magpa-check ka healthy. So, hindi mo masabi, pwedeng sa aksidente, pwedeng sa ganito, pwedeng sa ganyan. Madaming pwedeng maging cause. So it's just a matter of at least you are trying. 'Di ba? Kaya minsan nabubullshitan ako pag may mga taong sabi na kunyari unhealthy sila, no? Kunyari unhealthy silang kumain. Tapos tuturuan mo, i-gaslight mo or sa madaling salita, kunyari healthy ka, hindi ka healthy kumain. Tapos yung isang tao nagpapaka-try na mag-healthy kumain. Tapos nasagot, yung ang linis-linis kumain, namatay din. Nagkasakit, nagka-cancer. Parang kung iisipin mo sa madaling salita, parang yung pangit na nga yung sinasabi niya, pero sa isip niya maganda yun. Sa isip niya siya yung tama. Parang isipin ko, tapos kunyari, paano ako makikinig sa'yo? Ito naman yung buhay mo. Ito yung, alam mo yun? Yan ka. Parang, hindi. Kumbaga, yan yung sinasabi ko, na makikinig ka. Kung gusto magpagawa ng bahay, sa architect ka makinig. Okay? Hindi sa barbero or kung ano man example na hindi niya field yun, 'di ba? Kasi parang paano kung mababaw ka or hindi ka ganun ka, kunyari lalaki ka, no? Hindi ganun ka taas yung tingin mo sa sarili mo. Alam niyo ba, sobrang importante yan. Dahil tayong mga Pinoy, nasanay tayo na makikiraan po. Nasanay tayong masyadong humble. Tayong mga Pinoy, pinalaki tayo na parang nagsusorry ka para sa presensya mo, idadaan ka lang naman. Parang tinuruan tayo na respeto, maging ganto, ganyan. Pero hindi rin tayo naturuan. Meron ba tayong culture na maging proud ka sa sarili mo? Kaya tanongin kita, meron ba? Siguro yung malulupit na magulang.
Dapat confident ka. Dapat ganyan ka maglakad, oh. 'Di ba? Wala, kasi feeling natin kapag confident ka, mayabang ka, maangas ka. In reality, lalo kung lalaki ka, 'di ba? Pwede ka naman maging humble ng confident ka, eh. Pwede ka maging humble ng confident ka. Okay? Yun lang kasi nakikita natin sa social media, na parang pag maangas yung datingan mo, iba ka magsalita, iba ka mag-sway ng ganyan mo. Pero paano kung ganito? Ganun ka, pero kung madaan ka sa isang building na may janitor, iba kang rumispeto, iba ka makitungo, iba ka makaganto, compare sa bait-bait, ganyan-ganyan, pero kupal naman. Diba? Hindi, parang iba niya yung mata pobre. Diba? So, iba yung effect ng ganun. 1 hour na to. Sabi ko titigil na ako, eh, pero hindi, isang ikot pa. At least meron kang papakinggan habang gumagalaw ka dyan. So ano pa yung pag-uusapan natin, men? Para sa akin yun. Yun yung mga thoughts ko naman sa workout natin ngayon, no? Sabi ko 20 minutes lang, eh. Sumasagad na ako, eh. Sabi ko sa inyo, 'di ba, 20 minutes lang, dahan-dahan lang. Pero wala, eh. Napapatodo. Papahinga na lang natin. Pero which is okay lang din. Okay lang din kasi wala man akong trabaho pag ganitong araw. Wala akong trabaho, day off ako, day off. So kapag work time ko, hindi ako pwedeng sumagad kasi kunyari nag-workout ako ng sobrang gantong tadtaran. Tapos may work ako sa gabi. Minsan cloudy na yung utak ko. Kasi pagod ka, eh. 'Di ba? Pagod ka, parang di ka at ease. 'Di ba? Kumbaga, kung bibigyan kita ng example, mag fun run ka, hindi ba fun? Kaya mag-basketball ka ng 3 oras, non-stop. So, pag uwi mo, kahit player ka pa talaga, ramdam mo talaga yung pagod, na parang, oops, gusto mo na lang ipahinga. Wala ka na ibang gustong gawin. Pero pag nag-basketball ka ng 3 hours, tapos mag-work ka pa ng 8 hours pagkatapos, tapos yung work mo nangangailangan ng attention na matindi, focus, salita ka ng salita, bibitaw ka talaga. 'Di ba? So anyway, I think hanggang dito na lang din tong video na to. Nag-enjoy ako. Isang oras kasi ako naglalakad, eh. Isang oras na, sobra na. Sabi ko nga sa inyo, itong topic na to is all about consistency. So kung mapasobra ka, tapos hindi ka okay kinabukasan, wala din, hindi ka na consistent, 'di ba? Ang plano ko kasi dito, everyday, walang tigil ng paglalakad, everyday. Kasi nga hindi naman siya kumbaga lahat naman ng tao naglalakad, 'di ba? Anong mali doon? Hindi ka naman nag-work out na may rest day ka. So pag sinabi mong rest day, di ka maglalakad. Gets mo? Nakahiga ka lang magdamag. Man. So anyway, dito na nagtatapos tong episode 5. Kung di ako nagkakamali, no, episode 5 na yata to. Maraming salamat sa panonood, and kung meron kayong request na trip gawin or kung ano man, sabihan nyo lang ako, comment lang kayo dyan sa baba, and palike naman ng video para alam ko lang na nag-e-exist ka. Let's go. Maraming salamat to. Ciao. Kung tinapos mo to, men, at least alam ko na, shit, may tumapos. Ay, maraming salamat. Kita-kits.